Matapos ang lahat ng ginawa ni Jesus sa harap ng kanilang mga mata, matapos gumawa ng kababalaghan, ng kabutihan si Jesus, gumawa ng mga milagro, nagpagaling ng mga may sakit, nagpalayas sa mga demonyo, hindi pa rin sila naniwala. Hindi pa rin sila naniwala sa lahat ng mga nakita nila. At imbis na maniwala, ano ang pang sinasabi ng mga eskriba sa ating ebanghelyo? Ay, nagpapalayas yan sa kapangyarihan ni Beelzebul. Imbis na makita nilang kakaiba tong ginagawa ni Jesus, siguro galing sa Diyos ito. Ang mas pinansin nila ay yung pangit at ginawa ng pangit ang lahat ng nakita nila. Minsan sa buhay din natin bilang Kristiyano, patuloy tayong inaanyayahan. Paano natin tinitignan ang kapaligiran natin? Tinitignan ba natin ito na may pagbangha sa kabutihan ng Diyos sa buhay natin? Tinitignan ba natin ang lahat ng bagay? Nakikita natin ang galaw ng Diyos? O dinudungisan natin dahil sa ating maling pag-iisip? Makitid nating pagkaunawa, dinudungisan natin at binibigyan ng negatibong pagtingin. Sayang yung pagkakataon sa mga eskriba, ano? Parang, kung ikaw babasahin mo, mapapasabi kang, sayang. Sayang kung naniwala sila, iba yung magiging kwento. Sayang kung naniwala sana sila, na yung nakita nila ay kabutihan ng Diyos. Imbis na pagsalitaan ng masama si Jesus ay naniwala sila at mas lalo silang nagpamahal sa Diyos. Dahil sila yung mga eskriba, mga dalubhasa sa kasulatan. Sana yung kasulatan na alam nila, na nakita nila si Jesus, nakita nila ang mga kabutihang ginawa ni Jesus, sana nanalig sila. Sayang naman. Pero sa atin nung bilang Kristiyano ho ngayon, dala-dala po ang aral ng mabuting balita natin ngayon. Sana walang sayang sa buhay natin. Huwag natin sayangin ang mga pagkakataon na nakikita natin ang kabutihan ng Diyos. Pero hindi naman tayo naniniwala o hindi natin pinapansin ang kabutihan ng Diyos sa buhay natin. Sana wag nating sayangin yung mga pagkakataon na ang Diyos ay nagpapakita sa atin. Nagpapakita sa atin sa kanyang kabutihan sa atin. Nagpapakita sa atin sa kanyang pagmalasakit at pagkalinga sa atin. Sana wag nating sayangin ang pagkakataong iyon. Patuloy nating buksan ang ating mata na makita ang kabutihan ng Diyos. Patuloy nating buksan ang ating mga mata at hiningin sa Diyos na baguhin ang ating pag-iisip, na ang makita lagi natin ang paggalaw ng Diyos at ang kabutihan sa paligid natin. Kasi kung laging pagpangit ang pagtingin natin sa kapwa natin at sa paligid natin, kahit ang pinakamagandang pangyayari ay kaya nating dungisan sa ating pag-iisip. Sana maging aral sa atin bilang Kristiyano ang kwento ng tagpo ng eskriba at si Jesus. Sinayang nila yung pagkakataon na manalig sana sila. Kaya sabi ni Jesus sa kanila ang lahat ng kasalanan ay mapapatawad, pero ang panlalait sa Espiritu Santo ay hindi mapapatawad. Bakit sinabi ni Jesus yon? Kasi ang Espiritu Santo ang gumagabay sa atin na makilala natin ang galaw ng Diyos. Ang Espiritu Santo ang gumagabay sa atin na makita natin ang Diyos. Pero sa kabila ng lahat ng pagpapakita sa atin ng Espiritu Santo, sa lahat ng paggabay sa atin ng Diyos para makita siya, pero kung tatalikuran natin siya, abay tayo na yung may problema. Di ba? Binigyan na ng Diyos ang lahat, ginawa na ng Diyos ang lahat para maniwala tayo.
Pero kung tayo na ang ayaw maniwala, abay tayo na may problema. Tinatalikuran na natin ang pagpapakilala at pagpapahayag ng Espiritu sa atin nang makilala natin ang galaw ng Diyos araw-araw. Kaya po magandang hamon at aral sa atin ito ngayon. Nahilingin natin sa ating panalangin at sa misang ito, nakalooban tayo ng Diyos ng panibagong pag-iisip na makita lagi ang galaw niya sa buhay natin araw-araw. Nang walang pagkakataong masayang dahil nalimutan, hindi natin napansin ang Diyos na dumaraan. Wala sanang pagkakataon na masayang na hindi natin napansin na gumagawa na pala ng kabutihan ng Diyos sa buhay natin. Allow God to open our hearts, our minds, and our eyes to see His goodness every day. Amen.